Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi. Gravities, ang mga update natin ngayon, mga Lodi, no? So matindi. Check din natin yung ating chart, check din natin kung may chance tayo mag-position. At syempre, yung pinaka-inaabangan natin mga Lodi. Mamaya-maya na to mga Lods, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours. 6 hours na lang mga Lodi, ilalabas na o mangyayari na yung ating FOMC at makikita niya na natin si Jerome Papa Powell. Si Jerome Powell's mga loads, no? So abangan nyo, baka mag-live si Boss Robo. Medyo maaga kasi ako ngayon, alas 8 pa lang, stock tambay. So check nyo, ito nga tawag dito. Channel na to ni Boss Robo, mga loads. Mamaya siguro, di ko alam kung anong oras mag-live si Boss Robo. Kung mga alas 11, alas 12, I don't know, kasi malamang aabutin niya yung FOMC, no, which is yung alas 3 na madaling. Siguro mga alas 12 ito magla-live si Boss Robo, no, hindi ko alam, pero sana mas maaga. No, para mahaba-haba yung trading natin mga Lodi, no. So check nyo mamaya kung magla-live to si Boss Robo, and then yun na nga, no, mag-update na tayo dahil 3 AM mga Lodi, ayan ang ating take to direct FOMC economic projection mga loads, no? So, ang ating ito yung federal fund rate natin, ang forecast mga idol. Previous kasi natin 4%, no? Ang forecast magkakat. So, mababawasan siya ng 25%. Pero mga Lodi, once na mag-pull yan, may nagsabi kasi na pull Pull points. So pwede maging 3% na lang, or ang pinaka gusto natin at medyo real ang sure kasi na mangyayari 25% ata. Pero ang gusto natin kahit sana mag 50 basis points, no? So magiging 350 na lang. Ay hindi, 325. Ay hindi, tama, 350 kasi 4% pala. 350. Mga Lodi, napakaganda nun, no? Pero mas malupit talaga kung mag 1%, di ba? Mga idol, no? So, gravities. So, ito nga mga Lodi, unahin ko na to. Ito yung sinasabi dito, mga idol, no? Na bullish naman talaga, no? Odds of Fed rate cut is now, actually 94% na to. Ngayon, no? Market says December rate cut is already priced in. So, may sinasabi sila na, hindi, nakaplano na yan na magkakat ngayon. But the real market mover will what? Powell says after, mga Lodi. No? Kung magiging dovish ba siya o hawkish siya, mga idol, no? His tone, not the cut, will decide the next move. Halimbawa, ganito, nag-cut nga siya ng rate, pero yung sasabihin niya, pagtapos niya sabihin yung cut, plano namin mag-cut ng ganito, 25 basis points, pero kasi sa mga susunod kasi medyo inaasahan namin na magiging pangit ang ganito, ganyan. Inaasahan namin na magbibwisit kayo, mga ganun. No, so pag nagsabi siya ng hawkish, mga Lodi, kahit na nag-cut ng rate, nako, may chance na bumaba pa yan. No? Kahit na positive yung cut, no? Pero once na kahit na 25 basis points lang yung ikat niya, pero napaka-dovish niya, no? Kumbaga sobrang bullish niya sa future, yun ang maganda. Yun ang magkakaroon ng magandang epekto sa ating chart, no? So ngayon, nasa ano tayo, 2.06. Nako, ito yung mga stop loss ko if ever, kasi mga idol, hinihintay ko kasi to na umabot dito sa aking mga support, mga lods, no? Ayan. So, for me, medyo delicate kasi mag-position sa ngayon. Kasi nga, ang gusto ko sana, mamaya na mamaya ng rate cut. Pero, tempo natin, malay nyo naman, di ba? Medyo ibigay sa atin yung, dito pa lang, mga lods, once na dito pa lang sa una, nasa 2.05, medyo pwede na siguro ako mag-position dito, mga lods, no? Kasi mamaya, nako, delikado na mamaya. Baka gumanong, kailangan mabilis ang pindot mo. Mabilis ang kamay mo, mga Lodi, para mag-stop loss o mag-take profit o mag-cut loss. Ganun. Di ba?
So, titignan natin yan mamaya mga idol. No? So, ayan ha. Ito yung may mga naka-ready na support dyan. Kasi mamaya, for sure, magti-trade tayo mga Lodi. Good luck sa inyo. Huwag kayo masyadong... pero advice ko wag na kayo mag-trade. Mga Lodi. Huwag kayo mag-trade. Lalo na sa mga newbie, mga idol. Huwag na. No? Palipasin nyo na lang tong FOMC. Kasi, lalo na yung mga... bago lang mga idol. Nako, baka malito kayo sa mga magiging desisyon nyo. At advisable naman talaga na pag mga ganitong event wag na magte-trade kasi talagang lalamunin, no? Lalamunin kayo. Pwede kasing bumaba siya dito. Tapos biglang naging nag-cut ng rate positive tapos dovish. Kumbaga dovish positive. No? So ang usually mag-aangat. So ang gagawin mo ng market maker, kukunin muna kayo. Boom, bago kayo iangat na ganun. So yung mga na masyadong excited, ayun na, kinuha na muna sila bago lumipad. So pwedeng ganun yung mangyayari. Kasi sabi ko nga, good news o bad news ang mangyayari ngayon, sasabihin ni Jerome Powell, ganito ang magiging itsura niyan, mga idol, no? Up and down yan. So saka na lang magre-relax yan kapag tapos na, no? Kumbaga, kumalma na. Marami nang na-liquidate. Ganun. Ano lang yan pag marami nang liquidate. So, easy lang kayo, mga Lodi, ha? No, kasi ako, magsiset ako mamaya, So, huwag nyo nang gayahin yun, mga Lods. No? Pahinga na lang muna kayo. Baka maubos ang inyong asset. So, ayan. Nag-short nga pala ako kanina. Dito banda. Ayan, medyo nanalo tayo ng konti. No? 30 USDT ba o 35? Basta ganun. So, meron na tayong pang stop loss. Ang stop loss mamaya, mga idol. No? So, easy lang ha. Easy lang. News na tayo. So, ayun ha. Yung mangyayari mamaya kay Jerome, kahit na mag-cut ng rate, pero yung sasabihin niya, no? Yung his tone, yung kanyang dating, kung negative ba yung dating niya o positive, ayun nang magdi-decide. Hindi yung cut ng rate. Kasi matagal nang nakaplano yan. Magkakat talaga yan. Sabi. Pero yung tono ng pananalita niya, doon tayo babase, mga idol. Kaya habang nagsasalita si Jerome Powell, aasahan nyo na magaganon-ganon yan. Kasi syempre hindi nila alam yung sinasabi. Binabalance pa nila. Ano ba yun? Goods ba yun? Dovish ba yun? Hawkish ba yun? Ano ba yun? Gaganon pa yung mga yan. Mga lods, no? So ayan ha. Good luck ha. Tapos dito na tayo, mga idol. So, meron ako nakitang news dito. Nako, medyo negative to sa PAI. Pero, aralin nyo yung mga know what you hold, sabi nga nila, di ba? PAI is looking worst by the day, sabi dito. No? PAI is looking worst by the day. No really decentralization, no meaningful utility, and a massive user base that's completely underused. No? So, baga, hindi raw masyado walang utility. All hype daw, no delivery. Still waiting for actual adoption while the network stays closed and controlled. Hard to say bullish when the fundamentals just aren't there. So, marami nang panghihinaan ng loob, no, pagdating sa PAI. Pero dito kay Grok, tanungin lang natin, no. Is there a company that partners with the PAI network? Check lang natin mga Lodi, no? Para kasi malaman, kasi yung sinabi niya kasi parang sabi wala daw partner, wala daw ganyan, walang silbi, walang utility. O ito lang, may na sinabi, yes, PAI Network blockchain platform for mobile cryptocurrency mining has established several official partnership with companies to expand its ecosystem, enhance utility, and integrate real-world applications while gaming and AI. These collaborations are part of its strategy ahead and following its mainnet launch in February 2025, which enable transactions and border integrations. Below its a summary of key verified partnership based on official announcement and reliable source. So ito daw yung kanilang mga partners, yung CD Games, a Web3 gaming platform, OpenMind, an AI robotics company focused on Web3 native ecosystem. So ayan at ang Stellar Development Foundation. So pati pala yung XLM
Collaboration to integrate Stellar's blockchain for cross-border payments and financial service, enhancing PI's interoperability in digital finance, no? So ayan mga lodi, kasi kaka-partner lang December 2025. So ngayon lang 'yan. Pi Network actively invites partnership via official site, no? Ayan, targeting fintech, retail, e-commerce, and crypto services to leverage its 60 million users for transactions in 155 countries. So ayan, meron namang partner, mga idol, no? Siguro meron siguro yung mga ganito na inip lang sila or something. Pero payo ko lang mga lodi, kung kaya nyo naman mag-mine ng libre, mag-mine na lang kayo. Pero kung gusto nyo may tiwala kayo dyan, bibili kayo ng coins, bahala kayo. Huwag kayo umasa para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga lodi. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol, no? So ayan, no? Hindi tayo nagpo-promote ng coins dito. Nakikita niyo yung bias ko sa mga coins, pero hindi ko pinopromote yun. Binabalita lang natin, no? So ayan, yung isa natin yung sa Pi, meron kasi na panghinaan ng loob, no, mga lodi. Alam ko may nagtag sa akin nito. So sabi niya, nung masabi ko dito, sabi ko, search mo rin kung may partner. Eh ngayon, nakita natin meron namang partner. So ayun, mga idol, no? Kung may tiwala kayo, sabi ko nga, know what you hold, eh. Kung mag-i-invest kayo sa isang token, sa isang coins, kailangan alam na alam nyo. Kasi hindi nyo naman pinupulot yung pera. Pinaghihirapan nyo yan, di ba? So, kailangan ingatan nyo din. So, Trump, nako, ito na. Speaking of Jerome Powell, mga lodi, no? Mapapalitan na ba si Jerome Powell, mga idol? Trump starts interviewing Fed chair finalist, no? Ito na yung mga papalit kay Jerome. President Trump will begin interviewing finalists for the next Federal Reserve Chair this week, according to the Financial Times, no? So, ini-interview niya na sila Kevin Hassett na 71% ang chance na pumalit. So, ito mga lodi, si Kevin Hassett, parang siya na talaga sa tingin ko, eh. Kasi Polymarket, ang laki ng ano sa kanya. Si Kevin Warsh naman, 13%. At si Kevin Cosme, puro Kevin, no? Hindi Kevin Cosme, si idol yan, eh. Christopher Waller, ayan, 6% lang. Trump on Air Force One, we're going to be looking at a couple different people, but I have a pretty good idea of who I want, no? I want, Kanye West. Si Kanye West yung nilagay niya, no? Oh my God. No? So, ayan, pero sa tingin ko, positive na to si Kevin Hassett, mga idol. Ang dami na, binanggit niya na yan, eh. Tsaka parang natitrending na si Kevin Hassett, kaya tumaas na yung yung rank niya sa Polymarket, eh, mga idol. Alam niyo naman yung Polymarket, nagiging basihan na ng desisyon ng mga tao ngayon yan. Hindi niyo lang alam, mga idol, no? Yung mga ganitong, ano ba tawag sa mga ganitong application? Yung parang ranking, parang ganon, no? Sikat na to sa US. Meron na nga nito sa Pilipinas, eh, mga idol, eh. Ang talino nung gumawa nito, mga lods, no? Kasi pwede itong gawing propaganda, eh. Gamitin sa propaganda. Yung parang mga, ano to, ayon sa ating survey, parang survey to, eh. Ang mataas ngayon sa Philippine Polymarket, sabihin na natin ganun. Ang mananalo ay si Vice Ganda. Ganun, di ba? Maraming may gusto. Kasi dito, may episode kasi sa South Park, mga lodi, tungkol dito sa mga ganitong app, na napaka-interesting, mga lodi, no? Kahit na ganung app lang siya, kailangang matupad yung nasa application kasi mawawalan ng credibility yung application. So, gagawin lahat ng mga tao para matupad yung nasa application. And yung nasa likod ng application na yun is matindi rin yung may-ari. Sa South Park yun, so ang ganda ng episode na yun. So ang kulit nga mga lods, eh. So ayan, si Kevin Hassett, sa tingin ko siya na yan, mga lods, ang papalit kay Jerome Powell. So ito, good news to sa Ondo Finance, mga lodi. Dati meron akong Ondo, ngayon wala na akong Ondo, mga idol, eh. Pero goods to, kaya binili ko dati. Sabi dito, the SEC officially closed Ondo investigation. So, inimbestigahan pala yung Ondo, no, noong 2024. The agency closed a confidential investigation launched in 2024 during the previous SEC leadership led by Gary Gensler, no, without any charge according on Ondo Finance. With the investigation now closed,
The overhang on Ondo and the tokenization of securities is over and signals openness and a cleared way ahead for the tokenization of securities. Spokesperson for Ondo Finance, ayun yung sinabi niya, no, spokesperson. Ondo is up to 6% in the past 24 hours. Kasi nung tinignan ko rin to mga idol nung in-announce yan tungkol sa Ondo, chinek ko yung tumaas nga ng konti yung Ondo, mga lods, no? Ayan, sa 24 hours natin, ayan, from this, no? From 28 pesos, tumaas siya ng 29 pesos. Ganun. Ganun siya, mga idol, no? And then, nasa na? Not only is this a huge win for Ondo, but US regulators are also clearing the path for tokenized real-world asset. Ondo not a security. So ayan parang lumebel na siya sa XRP, no? Hindi na siya security. Ayun yung maganda diyan, mga lods, no? So goods na yung Ondo ngayon, malinis na sila. So do your own research. Hindi ko sinasabing bumili kayo niyan. Sinasabi ko, mga lodi, nire-report lang natin yung mga nangyayari ngayon sa crypto world. Sorry. Ayan, no? Masamid ako sa penging ako niyan. Dali lang, mga lods, Hindi, onti lang. Okay na. Sorry, mga idol. Kumuha lang ako ng nagluto ng french fries World's first crypto index fund goes live, mga lods, no? So ito yung mga sa Bitwise. Bitwise 10 crypto index ETF Bitwise has begun trading on a New York Stock Exchange. ARCA as an ETP. Bitwise is the world's largest crypto index fund with 1.25 billion asset under management. Ayan, lagi ko nakakalimutan yung ibig sabihin ng AUM na to So, asset under management tracking. Ayan na. So, andito yung mga 10 na malupit, no, na napili. BTC, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, Link, Chainlink, no, ayan, Litecoin, Sui, AVAX, and yung Polkadot, mga idol. Grabe, Polkadot, boy pa pala, no? Polkadot ngayon. Hindi pala yung Polkadot yung ano. Polygon pala yung sinasabi ko, sorry. Grabe. 95% mga lodi nakasale ang Polkadot. Grabe to, mga idol, no? Isipin nyo, bagsak yung ganyan token pero napipili sila sa ganito. 'Di ba, ng Bitwise. Imagine, mga lods, no? Ang sinasabi ko pala yung Matic, sorry, ano pala yung Polygon, hindi pala Polkadot. Grabe, no? Ang all-time high nito, mga idol, 2,785. Grabe, bagsak siya ngayon, mga lods, no? So, ayun, grabe. Tayo next news. Sino yan? Si Wait lang. Ayan. Sabi ni Sisi, mga lodi, o si Chao Sheng Pao Peng Chong Chang. Ano ba ni Sisi? Chao Peng Sao. Binance co-founder Chao Peng Sao issued a comment in response to the question of whether the next year will be a crypto bull market. So, tinanong siya, Chao Peng Sao, Mr. Chao Peng Sao, is the next year is a bull market? The crypto markets are rebounding in response to all the positive news from Bitcoin, Mina, the largest Middle Eastern Bitcoin conference. So, ang sinabi niya is, we may be seeing a super cycle. Grabe. Pang ilang beses na natin nasabi yung super cycle. Simula nung sinabi ni Raul Fall na na-delay yung ating 4-year cycle at magkakaroon tayo ngayon ng super cycle, mga lodi. Grabe yun. Kung yung mga dating cycle, marami nagiging milyonaryo, paano pa sa super cycle? Yung mga, siguro mas maraming magiging milyonaryo na mga dating bilyonaryo.
Dating bilyonaryo, ngayon milyonaryo na. Baliktad. O, ayan. Pangilan ba ang Pilipinas, mga idol? Bybit released a report showing the top 20 of the world's crypto adoption index in your Is your country part of the list? So, ito yung mga country na matindi ang ginagawa. Singapore talaga, no? Singapore talaga, mga lodi. Andyan yung mga mayayaman eh. Ayan yung capital ng mga mayayaman sa mundo ata. United States, ano itong Lithuania. Grabe yung Lithuania. Ngayon ko narinig to ha. Ano pala sa crypto to? Switzerland? Ano ba nakalagay dito? Crypto adoption. O, yun nga. United Arab Emirates, Ireland, Canada, Netherlands, Vietnam, Hong Kong, Australia, Estonia, Ukraine, United Kingdom, Austria, Poland. Oy, Pilipino! Philippines nandito pang number 17, Germany, Nigeria, imagine Nigeria mga idol ha. At syempre yung South Korea, ba't walang Japan? No, walang Japan, walang China. Sa bagay, ban kasi yung China. Hindi ko alam kung ito yung bagong record lang, no. Meron ng mga OG. Bagay dito yung United States eh. So pang 17 yung Philippines, mga lods, no. So ayan. Kaya siguro gusto na nilang ibalik yung Binance. Pero eto matindi mga lodi, no. Well close Ethereum spot to open long. Imagine mga lodi, nag-hold siya ng 1,654 Ethereum for $5.49 million mga lods, no. Hinold niya yan sa spot, no. So ang ginawa niya ngayon, sent the funds to Hyperliquid and open a 7x long with 11,543 Ethereum or 38.4 million. So parang hinalo niya dun yung niya. So ang ginawa niya, yung hold niya na 8 na matagal, hinugot niya, nilagay niya sa crypto exchange na Hyperliquid, and then tinrade niya ng futures trading. Yan. Grabe yun mga lodi, no? Sinugal niya yung hold niya na Ethereum, no? Na close spot just to go bigger on leverage. Imagine mga lodi, halimbawa ako, meron akong spot, no, na iniipon ko yung XRP ko ngayon, na napakakonti lang naman. XRP, inipon natin. Tapos kinuha ko kasi sobrang positive ako sa XRP. So inano ko siya. Ni-leverage trading ko siya, naka 7x ako. Parang ganun, mga lods, no? So naka 7x. Kasi tayo ngayon naka 30x lagi. Syempre ano lang naman to, scalping. So pwede. Pero kung mag-position trading ka tulad ng ganun, matagalang hold, baba mo lang yung leverage mo syempre. So ang tagal hindi pa mababa. Hindi ba tumatama sa ating mga support, mga lodi, no? So okay lang yan kasi alas 3 ng madaling araw pa naman ang FOMC meeting, mga idol. At abangan nyo, putik yan. Baka pagising nyo, hindi nyo na alam kung ano nangyari sa crypto. Ayun yung matindi kapag nagkakaroon ng rate cut ng madaling araw. Tapos nakatulog ka ng gabi. Tapos hindi ka nagising, di ba? Tapos pagkagising mo ng umaga, sobra, tas naalala mo, FOMC pala nangyari sa market, ano nangyari sa chart? Pagtingin mo, boom, yun na, galit-galit na mga lods. Hindi na natin alam. Baka naiwang ka na, o kaya lumubog na sa impyerno, hindi mo nahugot yun. So ayan, hintayin nyo mamaya yan. So ito yung ating last news, mga lodi, no. Ito mga idol, ito, sinama ko to sa news kasi ganito rin yung aking thoughts, no. Ganito rin yung aking feels, no, sa XRP. Sabi dito, expert says, actually, si Moon Lambo, YouTuber to, no, na matagal na nagko-content ng XRP. Si Moon Lambo, meron siyang channel, no. Lagi ko rin pinapanood to, mga lodi, no. At medyo maangas ang yan. Matindi to, mga lods, no. Ayan, no. Ito yung kanyang laging mga XRP, ganyan. So, pinapanood ko din to lagi. Meron siyang 173,000 subscribers, no? So, medyo OG na to, mga lods, no? Matagal na yung matagal na to nagki-crypto and matagal na to sa XRP, mga lods, no? So, ang sabi niya rito, mga idol, I will say again,
XRP is an obvious early winner in the crypto space. We no longer need to question if will XRP make it. It's been 13 years. XRP made it, sabi niya, no? Marami nakasabay ng mga coins ng XRP na nawala na, naglaho na. Fundamentals have never been stronger and are only increasing, no? So kumbaga, tumitibay tsaka nag-i-increase pa. What Brad Garlinghouse is pointing out here perfectly highlights the fact that the rest of the world, including institutions, business, and Wall Street in general, is finally figuring out that the XRP army has known for over a decade, mga idol, no? Kasi yung XRP, kung titignan nyo, syempre sabihin nila, wala silang nagawa nung 4 years. Which is, totoo yun, mga idol. Kasi nung 2018, dun sila kinasuhan, dun sila nilubog, mga lods, no? Pinipigilan na sila ng SEC, no? Mismong government na yung pumigil sa pag-angat ng XRP nun. And then pagdating ng 2023, dun sila nanalo na hanggang ngayon, no, mga idol, no? So, kumbaga for me, ngayon yung parang umpisa nila eh. Kumbaga, nung nanalo sila sa case, ayun na yung pagbangon nila at mag-uumpisa na sila ulit, mga. Kumbaga, eto na ang totoong laban, parang gano'n. No, the battle starts now. Parang ganun yun, mga idol. No? 2023. And then ngayon, nakita nyo naman yung partnership na nangyayari ngayon sa Ripple, sa XRP, yung mga ETF ngayon na pinakamadami ata sila may nag-apply na ETF. So kung titignan nyo, kung talunan talaga sila, dati pa lang wala na sana sila, mga idol. No? So, XRP is an obvious early winner in the crypto space. No? So ayun na yun, mga Lodi. Ayun yung ating malupit na sinabi dyan, mga idol, no? So, check natin mga ano nyo ngayon. Inyong mga comment, mga Lodi. Makulit kayo eh. Baka magtampo na naman kayo eh. Like nyo yung video natin ha, mga idol ha. No? So, ayan.